Nako, breaking news! Alam naman natin na ano nangyayari ngayon sa kasalukuyan dito sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, no? Nagkakaroon ng digmaan. Sinasabi nila, ito daw ay dapat isang negosasyon o pag-uusap, kaso nauwi ito sa digmaan, no? Ngayon, marami naghihinala na talagang may paninindigan itong si President Donald Trump, no? Kaya nga marami nagpasalamat sa kanya. Talagang nagwelga pa nga yung mga tao, talagang nagpapasalamat kay Donald Trump sa nangyari, no? Yun ang kanilang opinion, no? Ngayon naman, may mga lumalabas naman na tungkol sa ICC na kung nagawa ni Donald Trump na ito ay protection na ng kanilang bayan. Kasi 'di ba sabi niya, make America great again. Siyempre kasali siya doon. Kasali ang mga American people doon, di ba? So hindi papayag si Donald Trump na mayroong soberanya aapak sa kanila, no? Hindi papayag na may mga api, di ba? Yan ang panindigan nakikita ko na panindigan ni President Donald Trump, no? Kaya sinasabi ng karamihan na hindi malabo na nagpabala na si Donald Trump dati sa ICC. Sabi ng iba, fake news daw. Ay, fake news, anya yan. Hindi totoo yan. Ginagamit niya pa. Sabi ng mga dilawan na, ginagamit pa daw ng DDS si Trump para daw ipanakot sa ICC. Ay, hindi ako. Ba't na may papanakot? Bakit na may papanakot ng DDS si Trump? Sino ba nagsabi, no? Ito nagsabi, ha? Tingnan nyo, ha? Kasi sabi, pinipake news lahat naglalabas nito, eh. May uulitin natin, ha? Pero, ibang site, mapagkakatiwala ang site, ha? Para malinawan kayo, ha? Ito, dito mismo sa Reuters, ha? Ito, hindi sinungaling to. O, mga pinklawan, puntahan nyo yung Reuters. Kasi, paulit-ulit nila sinasabi na mga DDS, assuming kapit daw kay Trump. No, lalo daw ngayon, kumakapit kay Trump kasi alam nila, di ba, si Maduro, yung president ng Venezuela, kinuha doon, di ba, in-extradite yata, no? Nagawa ni Trump yon dahil niya sa banta ng, alam nyo na, yung mga pulburon, no? Ito naman, kaya ito, kasi niya, may banta din sa kanila, sa seguridad ng Amerika, marami, iba-iba na, cycle na, kumbaga, ika nga, halo-halo na. Ngayon, may banta ba ang ICC? Sabi ng mga pinklawan, no, ginagamit daw ng mga DDS, ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at ni Sara. Etong ICC daw na pananakot kay Duterte, kesyo palalayain daw. Hindi naman palalayain si Pangulong Duterte dahil kay Trump, eh. Yun ay ina-assume lang ng mga DDS yun na maaaring mapakinggan ni Trump kung halimbawa sumulat kay Trump, nakikiusap ang Pilipinas sa'yo, may possible, pero malayo, may ang tsansa, maliit ang tsansa na mapagbigyan ni Trump, no? Kasi, hindi niya na jurisdiction yan. Although kakampi natin ng Amerika, no? Siyempre, request pa rin ng presidente yan. Kung ayaw ng presidente ng Pilipinas, magagawa. Ya? Pero, yung magalit si Trump at nagbaba ng utos sa ICC, totoo! Ito, post ng Reuters to. Oh, pakinggan nyo, babasahin ko ito, kasi sabi nila fake news daw itong Reuters na to. Ha? Huwag nyo sabihin fake news to. Reuters na to, ha? Reuters. Oh. Eksklusibo nagbabanta ang US ng mga bagong parusa sa ICC. Reuters to, ha? Reuters to. Baka sabihin nyo kasi, asan na? Bakit nawala? Ayan, bagong parusa sa ICC, maliban ko nangako ang korte na hindi uusigin si Trump. Ano ibig sabihin nito? Ito, ha? Nag-alala ang Washington sa aksyon ng ICC labang kay Trump. Ano ba yung aksyon? At ang mga opisyal ang pagkatapos ng kanyang termino sa 2029. Napakalapit niya sa 2026 ngayon. 3 years lang yan. Konting kemot lang yan, no? Napakalapit niya. No? Nararamdaman ni Trump dito na parang uusigin siya sa 2029. Anong klaseng usig yun? Yung bayok, magbibintangan siya, hindi. Maaaring gawin yung ginawa kay Pangulong Duterte. Alam naman nila, balitaan niya kay Pangulong Duterte sa buong mundo. Nais din ng US na itigil ng ICC ang investigasyon sa mga pinuno ng Israel at ang mga tropang Amerikano. Kasama ang jurisdiction ng ICC ang pag-uusig ng mga nakaupong pinuno ng Estado para sa umano'y krimen. Washington, December 9, Reuters. Ayan, Reuters to, mga pingkaw, makinig kayo. Nais ng administrasyon ni Pangulong Trump na amyendahan ng International Criminal Court ang dokumento ng pagkatatag nito upang matiyak hindi nito iimbestigahan ng Pangulong Republikano at ang kanyang matataas na opisyal ayon sa opisyal na administrasyong Trump na nagbabanta ng mga bagong parusa sa US Korte kundi nito gagawin. Ano ibig sabihin nito? Dito kasi kaya natin binabasa to, pinapaalala natin na
ano kinalaman ni Trump sa ICC? Ba't pilit pinapasok ng DDS daw? Ito kasi yun. Sa Reuters, nag-post po ng Reuters ng ganito. May pangyayaring ganito. Si Trump, pag nainip si Trump, at alam niya seguridad ng mga dating opisyal niya, mga senador niya, at siya mismo uhulihin, ay action ni Trump yan. Kaya nga may mga nagko-comment baka daw isunod ni Trump ang ICC sa Netherlands o ano man, ibagsak doon. Hindi natin masasabi, ha? Hindi natin masasabi. Ito nga ang Iran, hindi natin masabi. I-strike nila si Ali Khamenei, di ba? Hindi natin alam na mawawala, magugurgur si Khamenei. Di ba? Ang supreme leader ng Iran, hindi natin alam yan, ma-expect yan. Di ba? Malabo sa isipan natin, hindi yan, hindi gagawin ng Amerika. Ay ngayon, ginawa. Biglaan. What if pa kaya kung ayaw itigil ng ICC yung pag-aresto kay Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Di ba? Basa. Nais ng Administrasyon Trump na imi-amyenda ng International Criminal Court ang pagkatatag ng matiyak na hindi dito tayo, kung kikilos ang korte na kahilingan ito ng US at dalawa pang iba, ang pagpapatigil sa mga investigasyon sa mga pinuno ng Israel kaugnay sa digmaan sa Gaza, formal na pagtatapos ng unang investigasyon sa mga tropang US kaugnay ang kanilang mga aksyon sa Afghanistan. Maaaring parusahan ng Washington ang mas maraming opisyal ng ICC at maraming parusa ng korte mismo ayon sa opisyal. Dito kasi alam naman natin nagkaroon ng digmaan ngayon sa Iran. Mamaya malalaman nyo kung bakit sila dinigma. Anong kahulugan, anong kadahilan ba't sila dinigma? Kaya nga ang ICC hindi malabo. Bakit? Chorya ko lang. Kung di man digmain, talaga na-sanction na nga, naunahan na ng Trump Diba? Ang pagpataw ng parusa sa korte ng pagpapaalala ng mamalaking kampanya ng US laban sa ICC na matagal nang pinagpauna, pinupuna ng mga opisyal ng US, kabila mga Republikano at Demokratiko na nagsasabing nilalabag ng korte ang soberenya ng US. Sana all pinoprotektahan nila ang soberenya nila. Alam nila na nilalabag ng ang ICC ang soberenya ng US. Dito lang sa bansa natin Pilipinas na sinasabi nila mahal nila mga Pilipino, pero yung soberenya natin hindi nila mahal. Ibig sabihin, plastic sila na sabihin nila mahal na tayo mga Pilipino. Kaya huwag kayo maniniwala. Ito, totoo, Amerika. Kaya nga, pinakadabis talaga, Amerika para sa akin Sinabi ng opisyal ng Administrasyon Trump na tumangging mababanggit ang pangalan ni ipinapaalam tumangging mababanggit ng pangalan na ipinapaalam ng Washington ang mga kahilingan nito sa miyembro ng ICC na ilan ay mga kaalyado ng US at pinapaalam na rin ang mga ito sa korte at ang Estados Unidos ay hindi partido sa Rome Statute na nagtatag sa ICC noong 2002 bilang isang hukuman, uling paraan na may kapangyarihan usigi ng pinunang estado. Natatakot ang Washington sa aksyon pagtapos ng termino ni Trump. Ibig mo palang sabihin, walang gagawin si Trump ngayon? Kayong mga pinklawan, hindi ko alam kung anong gagawin ni Trump. Hindi ko alam Pero, titiyak ko, may gagawin hakbang to para sa ICC. Una na sanction na yung mga ICC, di ba? Sinanction ni Trump Piniris lahat ng at pati yung mga kamag-anak ng ICC. Pero, titiyak ko, may gagawin si Trump sa mga to. Bakit? Isipin mo dito nga lang sa Iran Di ba? Basta pag naapekto ng Amerika at naapekto na yung kababayan ng Amerika, kikilos si Trump. What if pa kaya sarili niya huhulihin? At tingin mo, di kikilos si Trump ngayon? Nasa kapangyarihan siya? Di ba? At doon, walang koneksyon doon sa paglaya ni Pangulong Duterte. Pero, pag ito hinatulan ni Trump yung mga ICC, sakaling sorya lang kung hinatulan niya, magkakaroon ng kulay na maaaring mapauwi si Pangulong Duterte. Depende yun sa gagawin ng Amerika sa kanila. Di ba? Depende yun kung ano yun. Ayoko magseta kung ano yun, pero alam nyo na kung ano yun. Naglabas ang mga hukuman ng ICC ng warrant of arrest. Kanino? Kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Hoy, mahal ng US to, si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Tapos ito pa iwawarant mo? Ay, come on. Di ba? Dating pinuno ng depensa ng Israel na si Yoav Gallant at pinuno ng Hamas na si Ibrahim, maski roon nakaraang November dahil sa umano'y krimen ng digmaan at mga krimen labas ng katauhan nung panahon ng tunggalian sa Gaza. Paano niyo huhulihin si Israel Netanyahu? Paano niyo huhulihin si Trump? Si Netanyahu, paano niyo huhulihin yun? Hindi nga masugpo-sugpo ng mga kalaban niya yun Kayo huhulihin nyo? Ano, posas? Ano yun?
Noong Marso 2020, binuksan ng mga taga-usig ang isang investigasyon sa Afghanistan na kinabibilangan ng posibleng krimen ginawa ng tropang Amerikano simula 2021. Hindi inunang korte ang pagsisiyasat ng papel ng Estados Unidos, ngunit hindi pa nito formal na tinatapos ang investigasyon nito. Yan, napakalinaw po mga kababayan natin. No? Isang mga hindi naniniwala, peke lang yan, ginagamit ng DDS si Trump. Wala daw pakialam si Trump sa ICC. Ano walang pakialam? Ang dami sabi, wala daw pakialam si Trump sa ICC. Eto na nga, eto. Bakit nagkaroon ng digmaan? Ba't nagkaroon ng digmaan? Ba't nagkaroon? Eto, basahin natin. Ba't nagkaroon ng digmaan? Ito. Kung sinasabi kasi na iba, ba't nagkaroon ng digmaan ba? Ano ba meron? Bakit dinigma ng Iran? Ito, basahin natin na bakit inatake ang US ng Iraq? Tignan nyo makukulit nyo sa ICC to. Washington Reuters pa rin to, Reuters mapagkakatiwalaan pa sa mga bias ng media sa Pilipinas. Inulunsad ng Estados Unidos ang Israel ang kanilang pinakamaambisosyong mga pag-atake sa Iran sa loob ng ilang dekada noong Sabado. Isang operasyon ay ikanasawi ni Supreme Leader na Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamalaking sugal pagtakaran panlabas ang pagpangulo ng Donald Trump, US. Ito na, dito na tayo, banda. Pagpipigilan sa Iran ang pagkuha ng sandatang nuklear. Ito, tingnan nyo paulit-ulit na sinabi ni Trump. Nagbabala na si Trump. Nagbabala ba siya sa ICC? Nagbabala. Nagbabala din sa ICC. Sandali. At muli, paulit-ulit sinabi ni Trump na muli niyang, ano ba to? Hindi na mabasa-basa, lagi nakaganto Paulit-ulit sinabi ni Trump na muli niyang ginawa ito sa kanyang mensahe sa video na ang Iran ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng sandatang nuklear. Nagbabala siya. Inangkin niya binuwag niya ang programang nuklear ng Iran sa mga strike noong nakaraang Hunyo. Ngunit sinabi niya ngayon Linggo na sinubukan ng Tehran na muling itayo ang programa. Ang kukulit, parang ICC. Gusto talagang dakipin si Israel. Prime Minister, isipin mo na lang kung gaano magiging matapang ang rehimen ito kung sakaling magkaroon sila ng talagang armado ng mga sandatang nuklear birang paraan upang maihatid na kanilang mensahe anya nung Sabado. Ang isang dahilan kung bakit ibinigay ng Estados Unidos ang Israel ang mga pambobomba noong Hunyo ay dahil ang Iran ay napakalapit nasa paggawa ng mga sandatang nuklear. Hiniwalay at tinasa ng International Atomic Energy Agency ng United Nations at ang komunidad ng pantiknik ng US na isara ng Iran ang isang programa sa pagbuo ng mga sandatang nuklear noong 2023. At itinanggi ng Tehran na naghahangad ito ng mga sandatang nuklear bagaman. Nababasa niyo ba? Nawala na naman. Sandali. Sandali Wala. Ano ba yan? Ito. Yan. Ito na. Sinabi na karapatan ito ng pagyamanin ng uranium para sa layuning sibilyan. Sinabi ng mga makapangyarihang kanluranin na walang kapanipaniwalang sibilyan na katwiran para sa mamayaman ng Iran ng uranium na antas na nagawa nito, at sinabi ng IAEA na ito ay seryosong pag-aalala. Walang ibang bansa ang nakagawa nito nang hindi kalaunan ay gumagawa ng mga sandatang nuklear. Pagsakop sa programa ng missile ng Iran. Sa kanyang talumpati sa State of Union nung Sabado, tinukoy ni Trump ang mga pagsulong sa programa ng missile ng Iran na sinasabi ito ay lumalaking banta sa Estados Unidos. Banta ito sa kanila. Tingin mo, ba't ginawa ito ni Trump? Ba't sinugod yun? Kasi banta sa US. Anong binasa natin kanina sa ICC? Kasi banta kay Donald Trump kailan? 2029. Kaya nagbabala na si Trump. Tandaan niyo, pag nagbababala si Trump, hindi to bunganga lang katulad sa Pilipinas, kagaya ni Auntie Claire. Hindi bunganga lang. Missile.
Hindi. Pag ito nagbabala si Trump, alam mo na kung ano kasunod. Bilang ka ng ilang buwan, di ba? Nung Sabado, nung sinabi niyang sinubukan ng Iran na ipagpatuloy ang pagbuo ng long-range missile na maaari ngayon ay magbanta sa ating pinakamabubuting kaibigan at kaalyadong Europa sa ating tropang nakadistino sa ibang bansa at maaring malapit ang makarating sa lupang tinabuang Amerika. Wala siyang ibinigay na detalye sa suporta ng kanyang paratang, bagaman inangkin ng media ng Estados ng Iran na ang Tehran ay bumubuo ng isang missile na may kakayahang umabot sa Estados Unidos. Kita niyo ha, bumubuo ang Iran ng malaking missile na aabot sa Estados Unidos. So ano yun, banta o hindi? Banta! Di ba? Pagbanta sa seguridad ng Amerika, lalo na kay Trump, ha, kikilos sila. Kikilos sila. Ha? Upang hawakin ang mga banta sa mga Amerikano, ang mga kalyado mula sa Iran at mga proxy. Sinabi ni Trump na ang layunin ng mga pag-ataking ilunsad nung Sabado ay ipagtanggol ang mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng pag-alis ng mga napipintong banta mula sa rehimeng Iranian. Isang mabangis na grupo ng napakatigas at nakakilakilabot na mga tao. Nakakakilabot to. Ano? Mahal ni Donald Trump ang kanyang sarili, ang kanyang bayan, ang kanyang bansa, at ang kanyang mga Amerikano kapwa. Mahal ni Donald Trump. At pati mga kaalado niyang mga senador. Kaya nga doon sa ICC na 2029, baka usigin si Trump ng mga ICC, si bababa siya, pati yung mga ibang aliado niya, baka hulihin ng ICC. Yung palang ipe-prevent na ni Trump yun. Pero hindi ko alam kung ano gagawin niya. Hindi ko alam sa susunod na araw. Kasi nabasa natin, Reuters. Post ng Reuters to, hindi ko invento to ha. Baka sabihin nyo, site-sitean lang to, binasa ko lang kung saan to. Reuters nagpo-post nito. Ha? Anya, ang mga nagbabantang aktibidad ng Iran ay direkta naglalagay sa panganib. Saan? Estados Unidos. Wala si ano nito, si Bangag. Wala nito si Bangag. Si Bangag, bahala ka, trabaho lang siya, padukot si Ganya. Yeah? Sa ating tropa na ating mga base sa ibang bansa, sa ating mga kalyado sa buong mundo. Ang ganda ng linyan to. Ulitin ko ha. Anya, ang mga nagbabantang aktibidad ng Iran ay direkta naglalagay sa pangalan ng Estados Unidos sa ating mga tropa, sa ating mga base sa ibang bansa at sa ating mga kalyado sa buong mundo. Kita nyo? Dito pala may EDCA dito, di ba? May mga base, sabi ni Jason sa. Maaari, nagbabanta at concern si Trump sa mga base sa ibang bansa. Ha? Ganyan ang pagmamahal ni Trump. Di ba? Binanggit ni Trump ang pag-atake kabilang marahas na paggawa ng Iran sa embahada ng Estados Unidos sa Tehran. Nagsimula noong 1979. Ha? At kumbaga si Trump ngayon, umupo na ang pagwawakas ng mga rehimen na naghahari-harian. Ganun lang yun. At pagbihag ng 12-12 ng mga Amerikano sa loob ng 444 na araw. Isang pag-atake ang mga proxy nito ay isang barracks ng US Marine ng Beirut noong 1983 na pumapatay sa 241 na tauhan ng militar ng Amerika at hindi mabilang na iba pang mga aksyon laban sa pwersa ng US gitnang silangan nito nakaraang taon at mga international na pagpapadala. Itinuro rin niya ng suporta sa Iran ang Hamas na naglunsad sa isang pagkamatay na pag-atake sa Israel sa iba't ibang panig ng mundo noong October 10, 2003. Pagpaparusa ng mga nagpo-protest. Ano ba yan? Ay, nako naman. Balikan natin. Asa na tayo? Ha? Ito tayo. Nasa na ba tayo? Pagpapasakop sa programa ng, ayun, nabasa na yan. Pagpaparusa sa mga nagprotesto. Sa kanyang talumpati sa state, inulit ni Trump, ang paratang ng Iran na nakapatay ng hindi bababa ng 32,000 na nagpoprotesta sa nakalipas na ilang buwan. Mga bilang na hindi na papatunayan. Nung Sabado, tinukoy niya na ang Iran ay pumatay ng 10,000 mamamayan nito sa kaalyado habang sila ay nagpoprotesta. Ang grupo na nakabase sa US na nagmomonitor sa sitwasyon na karapatang pantao sa Iran ay nagsabi sa isang kamakailan ulat na nagpapadala ito sa 7,007 na beripikadong pagkamatay at may 11,000 na sinusuri pa. Dito nagahit talaga si Trump. Ayaw ni Trump na nasasaktan ng kapwa-Amerikano niya. Sana all na lahat ng presidente ganito. Sana all presidente natin ganito na umiiyak yung taong bayan para uwi si Duterte dito, wag hulihin, pero tinuloy pa rin.
Ako kahit kung ako presidente kaaway ko si Duterte. At yung bayang sa akin na wag uhulihin, nagagalit sa akin, hindi ko papahuli si Duterte alang-alang sa bayan na kagustuhan nila, lalo may majority yung may gusto. Ganun ako. Kung mahal ko talaga siya, sabi ko, mahal ko taong bayan o hindi. O mahal mo sarili mo. Na totoo lang eh. Kasi kung mahal mo taong bayan, kahit nabubuisit sa'yo at para ikagaganda ng unlad ng Pilipinas, kauunlad ng bawat isa, kauunlad ikasasaya ng bawat isa at taxpayer mo binabayad sa'yo, pagbibigyan mo yung tao, mahal mo yung taong bayan. Katulad ng pagmamahal ni Trump sa kanyang mga kalahi. Diba? Tinuturing niya ang ICC na labag yun dun labag yun sa soberenya ng US. Diba? Napakalinaw po ang ano. O ngayon, pagbago ng rehimen. Nung Sabado na nawagan si Trump ng mga dakilang pagmamalaking mamamayaman ng Iran na bumangon at gawin ang kapangyarihan mula sa kanilang mga pinuno. Yan na. Ito na yung nawala ni si Supreme Leader ng Iran. Sinabi ko ngayong gabi ng oras na iyon, kalayaan ay malapit na. Anya, ito na, kapag tapos na tayo, angkinin mo ang iyong pamamahalaan. Yun na ito marahil at tanging pagkakataon na sumunod sa mga henerasyon. Si Trump na nagmamonitor sa operasyon mula sa kanyang resort sa tabing dagat na Mar-a-Lago, Florida ay nagpost noong Sabado ng hapon na matay sa pag-atake ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Naunang sinabi ng puning ministro na si Benjamin Netanyahu ng Israel, nawasak ang compound ni Khamenei na nauna nang sinabi ng isang mataas na opisyal ng Israel sa Reuters na natagpuan ng kanyang labi. Kakampi niya si Netanyahu. Kadikit niya si Netanyahu. Tapos huhulihin mo ICC? Ano ka? Porket nahuli mo si Duterte sa pamamagitan ng dito, pinagkangulo si Pangulong Duterte sa Pilipinas, at tingin mo mahuhuli mo si Netanyahu? Hoy, naku naman. Nakananaginip kayo ng gising. Misa na kayo na naginip ng gising. Dream come true kayo dahil dito, yung lahi namin dito, isinukoy soberenya namin. Diba? Kaya taas kay Punong Minister Benjamin Netanyahu, gusto niyong hulihin? Nabasa natin kayo na sa Reuters din. Anong sabi? Sa iba pang site, isa-sanction ni Trump. At ito ang surprise. Hindi ko siya sabing gigirahin sila. Hindi ko rin siya sabing may gagawin masama sa kanila. Pero may gagawang hakbang malamang si Trump para sa kanila. At hindi natin alam kung ano yun. Yun ang nakakaano doon. Nakaka-paranoid. Ano kaya gawin ito? Diba? Ano ba gusto ni Trump? Alam ko, kasi ang paniniwala ng iba, akala nila si Trump ang mindset, kaya kasi nugod ni Trump kasi maraming oil. Yan ang paniniwala nila pang-list kanya sa mga sa issue ngayon na kumakalat kay Trump. Hindi. Si Trump gusto niya talaga mapaayos lahat at yung kay Netanyahu, great, kaya nga make America great again. Andun sa tagline na yun, lahat-lahat na. Di ba? Nakuha nyo puntok. Kaya pag nawasak yung ICC na yan, ano mang kaparaanan ni Trump, hindi ko sinabing gigirahin yan, kung mabuwag yan, malamang sa malamang, saan nila dadali si Tatay Digong? Ano papakain nyo dyan? Di pa uuwiin nyo dito sa Pilipinas, dito ikukulong. Sabihin ng mga dilawan, sinungaling ka, munting kalama, sinungaling mga DDS, assuming, walang pakialam si Trump sa ICC. Hindi nyo kasi binabasa yung Reuters May babala si Trump sa ICC. Bukod pa tong gera ngayon sa Iran, may babala siya sa ICC. Kung nagawa niya si Maduro makuha doon sa Valenzuela at magawa niyang digirahin to, what if pa kaya na hamakin si Trump ng ICC at kunin si Netanyahu? Papayag ba si Trump sa tingin mo? Ikaw sumagot. Kung papayag si Trump. Di ba? Presidente natin payag dito, kunin si Pangulong Duterte. Sa tingin mo si Trump papayag? 2026 na. Di natin alam, di ba? Kaya, wag makulit, matigas ang ulo nitong mga ICC na to. Hindi ko alam kung tinigilan na nila. Hindi ko alam kung may panindigan sila kasi nakakaya mga ICC pag hindi nyo tinuloy. Yung paghuli kay Netanyahu. May warrant of arrest kayo kay Netanyahu, mga ICC. Ba't di nyo gawin kunin si Netanyahu? Ba't di nyo gawin kunin? Unfair sa Pilipinas yun. Si Duterte, dinala dyan. Dahil may warrant of arrest na umuno ng Pilipinas, tumalima sa kagustuhan nyo. Pero si Benjamin Netanyahu, ba't di nyo kaya arrestuhin? Hindi niya, ibig sabihin, selective lang kayo ang justice nyo. Di ba? Sasabihin nyo, transparency kayo, wala kayong kinikilingan, kunin nyo si Netanyahu, kaya nyo? Hindi nila kayang kunin kasi kakaba sila kay Trump
Nakuha niyo punto ko? Kuha niyo ako? Dapat, pero ito lang dapat kunin niyo si Netanyahu kung may warrant of arrest. Ba't di niyo kunin? Nagseselos ang Pilipinas. Sasabihin ba, unfair yan. May kinikilig yan pala kayo. Di ba? Corner sila ngayon, di ba? Hindi nila makuha si Netanyahu kasi kay Trump. At hindi nila sila pwede makapasok doon. Ngayon, pag di nyo kinuha yung kahihiyan niya sa buong mundo, ICC kayo, kahihiyan kayo. Bakit? Si Duterte nakuha nyo, tapos yan, di nyo kukunin? Nag-gets yung logic. Maski ako ayoko kunin si Netanyahu. Kasi idol ko rin si Netanyahu eh. Kasi bakit? Bayan ng Panginoong Kristo yan, yung Israel. Hindi niya bayan, birthplace pala. Hindi pa babayaan ng Diyos yung bayan niya kasi birthplace pa rin niya kahit paano ng Panginoong Kristo. Diyan pinanganak ang Panginoong Kristo sa lugar na yan. Di ba sa Bethlehem? Kung dudurugin ng mga nasyon yan, insulto sa Kristiyano yun. Di ba? Insulto sa malaking Kristiyano. Ikaanya, ang mga Israel, hindi naman mga Kristiyano eh. Hindi nga Kristiyano, pero pinanganak doon, bumuhay sa mga Kristiyano, si Panginoong Kristo. Diba? Ikaw papabayaan ba? Yun nga lang hari na pinanganak doon. Yung pyramid na libingan ng hari, hindi pinababayaan hanggang ngayon eh. Libingan ng hari yun Ano ba yung hari na yun? Kumpara sa hari ng lahat. Ang Panginoong Kristo. Lagyan ko ba ng Bible verse? Lagyan ba natin para masustansya ang usapan lalo? Di ba? Nakuha yung punto ko. Kaya siya sabi ng Pinklawan bago tayo magtapos, na hindi totoo, walang connection yan. Tuwan-tuwa sila. Ginera ng Amerika ang Iran. Gigirahin daw ang ICC. Wala tayong siya sabing gigirahin ng ICC. Pero hindi malabo na may gawin siyang action dyan. Lalo na pala, kukunin si Netanyahu. Hindi po pwede papayag si Trump, kunin si Netanyahu. Papayag ba si Trump? Hindi papayag yak. Hindi papayag yan. Kung si Sara Duterte, ako Chorya lang to hindi nyo paniwalaan Kung si Sara nga nakaupo at kaalyado ni Trump ngayon, hindi papayag si Trump na si Duterte doon pa rin sa ICC. Malabo na yun kasi wala pa naman. Okay, buong-buo na. Maraming salamat po sa inyo sa talakayang ito. Ito yung talakayang kung saan pinatunayan natin by Reuters. Hindi sa akin galing Hindi ako, binasa ko lang Nagbasa ako, kita nyo Kasi ang dami nagsasabi ngayon Huwag kayong maniniwala sa pinapakalat ng DDS na walang kinalaman si Trump sa ICC. Wala daw kinalaman. Si Trump, hindi daw gagawin ni Trump yan. Wala daw galit si Trump. Invento lang daw ng DDS yun si Trump tinutulak sa ICC na magalit. Hindi! Reuters nagsabi Si Trump yun sasalita Di ba? Ano sinabi? Banta ang ICC. Sinaction na nga yan mga yan Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Hanggang dito, paalam po. Isang mapag-apalang araw. Paalam sa inyong lahat.